Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Nag one day off po tayo kahapon. Meron lang tayong inasikaso diyan po sa San Diego. Punta po kami sa National City. No? Naantay ko nga naantay ko dun sa Seafood National City. No? Dun sa Rebulto ni Jose Rizal. Ulitin ko, meron pong Rebulto, Golden Rebulto. Doon si Jose Rizal sa harap ng Seafood City sa National City. Nandun din ang Goldilocks, no? Sarap nung buko pandan nila doon. Naantay ko hanggang ako doon siguro hanggang alas 4 kami doon. Wala naman pala si Buwakang ina doon. So at least nakapagpahinga po tayo, no? Kung meron po kayong nakitang video dyan na dated kahapon, that is the previous day po yun, hindi lang po natin na-upload. So anyway, ang ating pong pag-uusapan ay napakaganda po kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, despite of this destabilization rumors, yung mga sinasabi nilang mga ayaw na sa kanyang administrasyon, paulit-ulit na lang na nabudol daw sila, nabudol. Buti hindi kayo nabunggo. Kung nabudol man kayo, ang maganda, umalis na lang kayo ng bansa. Ganon. O di kaya, you better shut up. No? Bakit? Anong problema nyo? Paano kayo nabudol? Naapektuhan ba kayo? Dahil binoto nyo siya tapos hindi nyo nakuha yung gusto nyo? Yan din ba ang sentimiento ng mayoryang Pilipino? Sabi nyo, nabudol. Baka kayo lang yun dahil masyado kayong malisyoso at hindi nyo nakuha yung gusto nyo sa administrasyong ito. Pero kaming mga mayoryang Pilipino, happy po kami. Diba? Yung year-end report ng administrasyong ito, napakaganda. Inflation rate, unemployment rate, yung mga pledges sa trip ng Pangulo. Tapos naninindigan tayo sa West Philippine Sea, kaya nga galit na ang China. At the same time, sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, marami pong mga ibang bansa ang kumakatig sa atin. Lalong-lalo na sa sinasabi nilang international rule of law. Di po ba? Ano pa? No? Wapakels ang Pangulo sa ingay ninyong mga panggulo. No? Noong pa yan, maski na hindi pa siya presidente, kayong mga anti-Marcos, mga panggulo. Kayong mga dilaw at mengs at pengs, mga panggulo. Kaya sinasabi nyong nabudol kayo kasi hindi naman kayo totoong Marcos supporter or loyalist. Nagpalit kulay lang kayo para kayong ahas, no? Yung nagpapalit ng balat o di kaya hunyango na kung saan kayo dumapo, yun ang kulay ninyo. O ngayon, nakita nyo kasi na talagang bagsak na ang mga dilaw, kaya jump ship kayo, mga animal kayo, nagkunwari kayong mga Marcos supporters, loyalists, mga gunggong. O ngayon, lalo kayong magngit-ngit. Kasi ano po yan, mga kababayan. Iyan po, tingnan nyo. Ha? Sa post po ito ng Presidential Communications Office. Ayan, napakaganda. PBBM welcomes German Federal Minister Barbach ba? Correct me if I'm wrong, ha? 2PH. Ano ba dito ang silent? Silent A o silent E? Barbach. Kayo na po. Pasensya na po to the German people, no? Correct me if I'm pronouncing your federal minister's name wrong. So correct me. Okay, so ano yan? Di ba? Ano na pag-usapan, mga kababayan, ha? Ano po ang napag-usapan ng dalawang leader na ito? Ayan, unahin muna natin ito. PBBM recognizes Germany's support for Mindanao development. Yung climate change may separate yan. So unahin natin yung sa BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Tignan nyo. Pati yung Mindanao
na sinasabi ng iba, iiwanan ng Pangulo yan kasi taga Ilocos yan, taga Norte yan, mababali, wala na naman ang mga Mindanaoans. Hindi po. Ayan o. May autonomous region ang Muslim Mindanao. O, sinasama sa bawat usapan. No? Hindi po iniiwan ang Mindanao. Kaya yung mga nagsasabing, pinabayaan na yung Mindanao Railway Project. Hindi po pinabayaan yan. Hinahanapan po ng mga mag-i-invest kasi iniwan tayo ng China dahil pikon na pikon po sila. Ay naku, yan, hawak-hawak ko tong one ni Dumbledore eh. Di po ba? Kaya yung mga mga pessimistic, yung mga panggulo talaga, mga kababayan, yung mga lagi nilang sinasabi nilang walang silbi ang Marcos na ito. Buti pa si Duterte. Kasi bulag na bulag kayo kay Duterte, no? Tandaan ninyo, hindi na maaring maging presidente pa si Pangulong Duterte ninyo. So Rodrigo Roa Duterte. Siya na mismo ang umamin yan. Kaya tama na ang gaslighting ninyo. Tama na ang papuri ninyo. Iba na ang may hawak ng Malacanang ngayon, Marcos. At ang Marcos walang ginagawang masama sa puon ninyo. Kayo pa nga ang gumagawa ng masama sa aming Presidente Marcos. Di po ba? Kaya ito, no, nakakasar mga kababayan, biruin nyo sa kanilang mga social media account, whether Facebook or sa Twitter, yung X. Talagang sasabihin, ang proyektong ito kay Duterte ito, mga gunggong talaga, no? Ano ba sabi ni Pangulong Marcos, ni Ninong? Kung maganda yung proyekto na yan, mapapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi natin itutuloy? Hindi siya credit grabber, ayun ang ibig sabihin yan. He doesn't take credit for it. Kayo-kayo lang yan. Kasi kayo, masyado kayong makikitid ang utak, talagang mga crab mentality, baguhin nyo na yan. Di po ba? Balik tayo dito sa BARM, no? Ang ganda nito. Sabi dito, President Marcos expressed gratitude o pasasalamat kay German Federal Minister for supporting the development in the BARM and for cooperating in Philippines in addressing climate change. So, advocate po tayo ng climate change kasi nararamdaman po yan, maski na ako. Dito sa lugar namin, ha? Countryside, farming, disyerto, mainit. No, pero ang temperatura po ngayon since winter talagang bumabagsak ng below 30. Kanina lang yung kamay ko kulang na lang magguantes ako eh. No? From 120 sa summer, yung pinakamataas bumagsak ng 63 during winter. Bibihira po yan, talagang totoo ang climate change. Kaya tayo, si Pangulong Bongbong Marcos, nakikita niya na yan. At naniniwala siya sa mga report, no, ng mga researchers and scientists. Yung mga polar caps nga dyan sa yung maraming yelo, talagang natutunaw sila. Nakakatakot po kasi sabi nila yung pagtaas ng tubig dagat, alam mo, in 10 years, magtataas yata ng how many centimeter o meter. Kakatakot yan. Kaya dapat i-advocate natin to, tulungan natin ng presidente, lalong-lalo na sa mga renewable energy. Eto pa, mga kababayan, quote, "And so the assistance that we have received from Germany and from other countries had been invaluable." Napakahalaga, the word invaluable. "We hope that this will continue, and so far as the best answer to conflict is always progress, and that will allow us to say that we brought peace to the region, and the part of Germany has been a very important." So remember, hindi lang po Germany yan, pati yung mga ibang countries na mga, alam ko, mga Muslim countries coordinate din sa atin para matulungan ang BARM. Kasi sabi ng Pangulo, the best answer to conflict, yung awayan, is always progress. Kasi hindi naman ang kagustuhan ng ating mga kababayan diyan po sa isla ng Mindanao. So sana matapos na yung mga regional conflict na yan, magkaisa po tayo. Ito ang problema natin eh. No? Akin lang pag-aanalisa, no? Aking pag-iisip kahapon habang nagdadrive ako pa uwi.
Ang Pilipinas ba meron talagang yung kadikit na bansa? Tulad dito sa Amerika, sinong kadikit na bansa niyan? Sa norte is Canada. Sa south o sa middle is Mexico and down the Latin countries. 'Di ba? Magkakadikit yan, may border. Tayo, meron ba talaga tayong ka-border na nakadikit sa atin? Tingnan nyo. Wala. Pero hindi pa tayo magkaisa. Lagi na lang nagsisiraan, laging may awayan. Di po ba kaya hindi na umangat-angat ang ating bansa na pag-iwanan na talaga, kulelat na? Di po ba? Tingnan nyo na lang yung mga may ibang bansa dyan na may karatig bansa sila. No? Di po ba? Okay yan ha. Huwag na natin pahabain to. Ang mahalaga is nire-recognize ng Pangulo ang pagtulong ng Germany sa BARM, the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Okay? Next, ano pa ang sabi ng Pangulo dito, mga kababayan? Di ba sabi niya kanina, climate change? Ayan, Germany ready to work with Philippines on loss and damage fund, says Federal Minister Burbach. Okay? Ito lang, basahin lang natin ng maiksi dito sa Presidential Communication Office official website. Okay? Germany's foreign minister on Thursday expressed her willingness to tackle loss and damage fund in its cooperation with the Philippines with regards to addressing climate change during a meeting with President Marcos Jr. Quote, sabi ni German Federal Minister, "This is also something which we believe can be a next step in our cooperation on the climate issue, even mentoring the loss and damage fund." Yung loss and damage fund, bahala na po ang gobyerno natin dyan. Di ko na po ma-explain yan sa inyo. Siguro from the word of it, loss and damage fund. This is really a dear to my heart because I was doing a lot of policy beforehand. We said we have to do something about loss and damage fund. According to Burbach, hirap banggitin mga kababayan. The topic of climate change is where bilateral relations can be strengthened, and she cited the interest of big German companies to invest in the Philippines renewable energy sector. Ay, maganda po yan. Sige, ayos yan, no? So, keep them coming, no? Let them come. Ika nga, di ba? Iko-quote lang natin yung sa movie na Field of Dreams. Siguro, karamihan sa inyo napanood yan. Movie of Kevin Costner. To give you a small lang, yan yung about the baseball game, no? So, sabihin nyo, napaka-boring naman yan, Tokis. Pero, ang ganda. So, along the way. So, sabi doon, no, kasi may naririnig siyang parang boses, sabi, if you build it, they will come. Dito sa atin, kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, di ba, you build it. Come, you build it. Inopen niya ang bansa Sabi niya, we're open for business. Come and build it. Di ba? Renewable energy. Meron na nga pong nagbibuild dyan. The biggest solar farm. Diyan po sa Nueva Ecija. Correct me if I'm wrong. The biggest solar farm bigger than China. Di ba? Nasa atin, no? Nabasa ko po yan. Dapat i-content ko. Sabi ko, wag na lang. Antayin na lang natin itong mga to. Ano pa? Yung nakipag-sign ang energy sector natin dito sa US Department of State kay Blinken that they are allowing us to have yung technology about small nuclear energy. Small nuclear energy. Yung mga parang maliliit lang, hindi na tulad nung magbibuild ka ng yung ordinary nuclear power plant, yung tulad nandyan sa Bataan. So, ang ganda po, no? Renewable energy, small micro-nuclear energy, ano pa? Para po ma-mitigate natin itong climate change. Hindi tayo nakaasa sa
yung mauubos na yung malampaya daw ng 2025 tapos hindi tayo makapag-drill ng oil dyan sa ating West Philippine Sea because of yung alam nyo na, yung sigalot natin dyan, no? Yung away natin, yung sovereignty, territorial rights, tapos base pa sa Constitution, ni-reject yung joint drilling sa China kasi dapat 100% Pilipinas kasi nasa atin. Yun po yun. Pero kung magagawa ng paraan yan, hindi tayo mamomblema sa mga roaring blackouts, no? Kasi ang tawag nyo, brownout eh. Tawag dito, blackouts talagang. Di ba yung nangyari sa Island of Panay? Ito nga ang sila garin, nagre-reklamo sa Iloilo dahil parang naapektuhan din sila. Dapat talaga ito, magawa ng paraan eh. No? Kaya nga itong ating Pangulo naghahanap ng paraan para mapagsilbihan, hindi na reklamo ng reklamo. No? At also kasi sunosobrang kinokontrol ng mga oligarko, ng mga suwapang, no? Lalong-lalo na may mga kasangkot pa ng mga politiko from the bottom to the highest. Alam nyo ibig ko sabihing bottom to the highest? Mula barangay kapitan hanggang sa mga nandun sa kongreso o di kaya nandyan nakabilang sa gabinete ng Pangulo. Di ba? Kayo, mas maano naman yan. Hindi pwede yan. Ito, under the table, red tape. Tangina. Di ba? Kunwari, hindi ganito ang serbisyo, tapos tataasan ang bayad, ang rates. Wala. Hindi mababago eh. Kasi may mga ganid, may mga salaula, no? Wala. Dapat yan matanggal na yan. Dapat also ipatupad ang batas diyan sa mga tiwali na yan. Kaya kailangan talaga i-amendahan, magkaroon ng amendments sa ating konstitusyon. Yan, ang dami nang nag-aaway dyan, no? Okay, so yan. Sa BARM, sa loss and damage funds para sa climate change, ano pa, no? Marami to na pag-usapan sila, pero ito yung mga highlights, no? Ano pa dito? Nandito pa nga, kasama pa nga dito si DENR Secretary, si Secretary Yulo Loizaga, sa environment din ito, mga kababayan. Di po ba? Ang sabi lang dito, the Philippines will prioritize calling other nations to address biodiversity destruction and species loss in climate change vulnerable countries as a member of the Loss and Damage Board. Ayun po, no? Pledges for the Loss and Damage Fund as of December totaled, nandami na palang nakakalap na pondo dyan. Ito na po $792 million, exceeding its initial expectation of $200 million. So, ibig sabihin, marami po ang nagko-contribute dito sa Loss and Damage Fund. Ang dami ng pledges kasi they want to work it out with this climate change. Yan ang dapat nating pagtuunan. So, sinira ng humanity ang ating kalikasan, ay dapat hindi naman puro, Lord, sige na, tulungan mo kami. Hindi. Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tayo ang sumira. Sabi ng Diyos, ayusin nyo muna bago kayong magdadasal sa akin. Di po ba? Now, mga kababayan, dahil sa meeting na yan, naimbitahan po ang ating Pangulo. No? Naku, may magngangak-ngak na naman dito, lalo na tong mga dilawang anti-Marcos na ito, mga pengs, no? Ang sasabi nila naman, puro gala na naman yung presidente na yan. Ang dami na namang dadalhing mga delegate, sabi niya, di ba? Parang si Buakang ina, kung ano-anong pinagsasabi. Magtutsurbahan na naman yan sa eroplano. Ano pakialam mo? Kung magtsurbahan silang mag-asawa, mag-asawa naman sila. Baka naiinggit ka lang. Dahil wala kang katsukchenes, di ba? Wala kang kakutsi-kutsi. Di ba? Tangina. Buti sana, masamain nyo kung ang tinutsurba ay hindi nila asawa. Asawa yung tinutsurba Di ba sinabi ng Buakang inang ito, nagtsoktsakan daw sila sa aeroplano. So what? Inggit ka? Di mo ba? Mag-asawa naman sila. Anong masama doon? Kasal sila sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. So anong masama? Ginawa ba yung public? Nakita mo ba? Nakita ba nung eyewitness? Sabihin, may camera doon, may microscope, lahat. Bawal yun.
Gago kayo, nainggit kayo, di po ba? O ngayon, inimbitahan po ang Pangulo. No, si Ninong, sana Ninong, tawagin mo naman ako. Papuntay mo naman ako diyan sa Germany. Di po ba? Para makapag-visit naman diyan sa Germany, ha? Pangulo, wala, ikaw ha. Kuripot ka na ka, di ka pa nag-imbita. Pakisabi nga kay Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, si Tokis, merong hiling sa'yo. Maski na isang email lang dyan, hi Tokis, wanna come with me in Germany? Oh, sure! Di ba? PBBM to visit Germany on March 12. Paano po ba ang, ano ba tawag ng Germany sa hello? Tokis. Di ba? German hotdog nga, di ba? Sabi nila. Ano ba yung sausage? Hi, Germans. We're friends. I don't know how to say hello. Or kamusta na kayo in Germany? Paki-ano nyo nga dyan. Ayan ha. Basta, naimbitahan po siya. Hindi ko na po babasahin. Basta, inimbitahan po siya. And, he will visit on March 12. Yes! Mamatay sa inggit ang mga anti-Marcos. Mamatay sa inggit si buwakang ina. Now, ganun lang kaiksi mga kababayan. Eto, next, hindi pa tayo tapos dito sa German kasi may pagsasabihan ito. At yung pinagsabihan, syempre, biatch din sila. Hindi sila pwedeng maging Tamilmil. Hindi tulad nito, Tamilmil. Di ba? Ito. Si Federal Minister Baerbock, may sinabi. Ayan na. Germany, ready to work with PH to prevent crisis in South China Sea. Ay, naku! Ano kaya ang ready to work niya dito? Ayan. The German government is ready to work with Manila to prevent a crisis from breaking out in the South China Sea by helping it promote what? International law, while in strengthening its maritime security, its top diplomat said Thursday, ipropromote daw yung international law. Ano yon? Di kung ano yung desisyon dun sa UNCLOS at yung ating arbitral ruling na 2016 arbitral ruling na kung saan meron po tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea natin na 200 nautical mile, sa atin po yan, exclusive economic, the word economic, no? Kung ano man yung gusto nating gawing economy dyan, yung mga mangingisda natin, sige, kalapin nyo, mag-navigate tayo freely dyan, padaanin natin yung ating mga friends ng free. Yan, ganyan. Ha? Speaking to local and foreign press in Manila, German Foreign Minister Annalena Baerbock, I apologize, Federal Minister. I'm not good on pronouncing names, so hope you don't get mad at me. Or bipikon-pikon. Called out China's claims for extensive maritime areas and harassment against Filipino vessels in the West Philippine Sea. Tandaan nyo to ha. Yan yung mga sinabi niya. Kasi meron pong pipiyok dyan. Alam nyo naman, yung hindi papatalo. Quote, There are truly rough winds blowing across the South China Sea, and this is happening in the middle of one of the most economic regions of the world. The incidents over the recent months where the Chinese Coast Guard have used lasers and water cannons against Philippines resupply vessels, and even collisions happen, are of concern also for us in Europe. Tingnan nyo. Binanggit niya na ang Europe, malaki yan. Daming bansa dyan. Even though we're thousands of kilometers away, because such risky maneuvers violate the rights and opportunities for economic development of your own country and other littoral states as well. Tama naman siya. Diba? Sinasite niya na po dito yung 2016, ganyan, no? Saka ito pa sabi niya. She said Berlin, through the European Union, will also work with Association of Southeast Asian Nations in promoting the United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, which declares that states have rights to resources within their 200 nautical exclusive economic zone. 200 nautical mile.
Di po ba? Ay, itong hindi nakikita ng China. Kasi kami yan South China Sea, China Historical rights. Pero hindi na po yung panahon pa tayo ng mga 1500s. Ganon. Hindi po. We are a civilized nations. Di ba? Member pa man din siya dyan sa UNCLOS, yung China, hindi nag-aari sa desisyon, gago. Di po pa? Ito pa, sabi niya, on maritime security, she said Berlin would expand its existing cooperation with the Philippine Coast Guard, including by providing possible additional drones for the region. In 2022, Germany donated 2 units of unmanned aerial vehicles or drones to the PCG to help the agency enhance capacity in securing a rule-based order along the Philippine coastline. Ayan, napakaganda. Magdo-donate pa sila, magbibigay pa sila ng mga additional drones kasi nagbigay na sila ng 2 noong 2022. Ito pa, the German top diplomat who is in Manila for a bilateral meeting with Foreign Minister Secretary Enrique Manalo will also visit the PCG headquarters. Ayan. Germany will support initiatives and mechanisms to peacefully resolve tensions in the South China Sea, sabi po ni Federal Minister Baerbock. Okay, so ang ganda po niyan, no? Okay, so they are very supportive of us. Nakakita na naman tayo ng kakampi. Another kalabaw. Sabi ko sa inyo, nanganak yung kalabaw natin. Ayan, di ba pati yung European Union President, nagsalita rin po dyan nung tayo ay binubuli. Di ba? Kinakampihan tayo. Sino pa? Pati France, baka pag nalaman ito ni France President Emmanuel Macron na pupunta si Pangulong Marcos sa Germany ng March 12, baka imbitahin niya na yan. Tumuloy ka na dito. Kasi naudlot yan last year Di ba? Okay? Ngayon, mga kababayan, nagsalita yon si Federal Minister ng Germany, si Annalena Baerbock. Nako, nabalitaan itong mga gunggong na ito, no? Nagsalita po sila, mga kababayan. Ano sinasabi? Ano ang sabi nitong mga to? Itong mga Chekwa na ito, lalo na tong si Mao Ning. Non-regional nations have no right to interfere in Philippine-China issue. Sabi lang dito sa GMA News Online, Chinese executive. Okay? Ito. No, non-regional. Ibig sabihin, pag hindi ka kaparte dito, wala kang pakialam, wala kang say. Ganyan po sila kagago. Bakit sila? Nakikialam sila sa issue ng ibang bansa. Di po ba? Wala kang pakialam. Sabing ganun ng China sa German Federal Minister. No non-regional country should interfere in the issue between China and the Philippines regarding the South China Sea. A Chinese official has said after Germany's foreign minister criticized Beijing's behavior in the disputed island. Ito. No non-regional country has the right to interfere in the maritime dispute between China and the Philippines. Sabi nino, Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson Mao Ning. Siguro alam niyo yan. Kung napapanood niyo yung video natin about West Philippine Sea, kilalang kilala niyo yan. Babae si Mao Ning. Si Wang Wenbin, lalaki. Yung isa namang spokesperson ng defense nila si Wu Xian. Ayan, tatlo sila. Dami yan Mao said China is committed to addressing the issue through dialogue and consultation with the concerned parties and the Association of Southeast Asian Nation only. Sa'yo yun. Kasi kayo, no? Kayo ang naghahari-harian dyan. Ngayon, nung marami ng mga kapantay ninyo, na malakas din, mukha namang tumitiklop kayo. Yan lang ang kaya mong sabihin. Di po ba? Wala kayong pakialam. Pumapalaga na sila Wala silang kakampi. Di ba? Ano ang sabi nung ni Teodoro, ni Tariela, nung sino pa ba?
si AFP chief. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, ha? Na wala silang kakampi. Sino ang naniniwala sa mga sinasabi nila? Kasi hindi sila marunong tumupad doon sa international law. They are violators of international law. Na yun din ang ini-echo ni German Federal Minister Annalena Baerbock. No? Sabi niya, tutulungan namin kayo na iano yang international law, which is the arbitral ruling, no? At dun sa UNCLOS. Ulitin natin, member dyan ang China. Kaso, binasura yung claim nila dati na 9-dash line. Yung almost 80% ng South China Sea, kanila. Pero yung bago nilang mapa, tignan nyo yung mapa na yan, the entire South China Sea na halos kunin na ang Palawan, Zambales, Pangasinan at Ilocos, 100% kanila. Gago di ba? Kaya wala pong kumakampi sa kanila pagdating dito sa claim ng South China Sea. Nakipag-cooperate nga sila sa yung bansang Maldives o whatever have you, yung magandang lugar diyan na bakasyonan ng mga super rich, di ba? Ano lang, di ba? Sinabi ba ng Maldives na susuportahan nila yung South China Sea? Hindi. Because if you are a country who abides to the international law where you are a member of, kailangan respetuhin mo yan. Ang gusto lang naman dyan is free Indo-Pacific navigation. Yung air, kasi pati yung kalangitan, sinasakop nila Di po ba? Magpalipad ka nga dyan ng eroplano, bigla kang i-scramblean ng jet fighter nilang yung Shenandoah. Ganon, yung mga Su-35 nila, J-20 o whatever, no? Gago Kaya nga sabi nga, dun sa isang paulit-ulit ko sinasabi, China is nagmimistulang Diyos dyan sa South China Sea or sa East China Sea. Yung kalaban niya naman, yung Japan at Taiwan. Diba? Yun yung Japan, no? Pinaalis. Yung Japan Coast Guard, pinaalis. Yung tatlo nilang itong China, yung mga military na first time na maglayag doon sa disputed waters nila sa Japan, pinaalis ng Japanese. Tingnan yung encroachment, gago Sabi daw nila, research lang, gago. Pasensya naman kung natin nakapagsambit tayo ng mga foul words dito. Nakakaasar po talaga Paulit-ulit tayo dito. Pero uulit-ulitin din natin, sila nagnanaratiba ng ganyan, no, non-regional daw. No? Hindi pwede. Kinakailangan talaga merong sumilip sa inyo. Kasi kung walang sisilip sa inyo, you will be a god. No? Kasi itong mga regional countries na may claim dyan, no? Tatalunin nyo pagdating sa military might. Di po ba? Sa economy, nagpipil nga sila may nabasa po ako medyo delikado ang economy ng China. At taas din ang unemployment nila. Maraming mga businesses na rin ang umaalis. Di po ba? Dapat talaga itong China, kung pipwede lang, economic sanction ito Di ba? Tingnan natin ang yabang itong mga Chekwa na ito. Hindi ko lang alam kung siguro kung mangyari man yan. Baka lumapit na maglulumuhod na yan kay Presidente Marcos. Sige na, payagan mo na kaming mangisda doon sa West Philippines. Ang dami yung isda. Diba? Napanood ko po doon sa isang video ng ating kaibigan, diyan sa Palawan. Di ko na po babanggitin. Tignan nyo na lang po yung niya, yung pina-flash ko po dito yung kanyang channel, pinopromote natin by flashing their channel name, si Miss Carclea, saka si Elora Liz, Elora Liz po yung pangalan No? Ang ganda nung video niya dun sa yung Palawan. Ang daming isda. Ang ganda ng ating mga corals diyan sa ating Palawan, Ang buhay na buhay po. Kaya yan ang gustong kunin ng mga Chikwa, ng mga hinayupak na yan. Di ba? Tapos sasabihin nitong si Mauning, dahil pikon na pikon sila, nagsalita si Federal Minister Baerbock na
Sige, kakampihan namin kayo. Kaalyado nyo kami. Yay! Ang dami na. Ang dami, hindi ko na po mabilang sa daliri ng aking mga kamay. Baka naman pwede na yung aking paa. Di ba? Kaya sorry ka na lang, Mauning, no? Wala kayong kakampi. Ha? Wala kayong kakampi. Di po ba? Kaya, kung ako sa'yo, no? Mag-usap-usap na lang kayo. Yung dialogue and discussion, pwede naman. Kaso, kinakailangan that dialogue or discussion should not be always a one-sided. It should be a 50-50 that will benefit all those sinasabi mong regional parties concerned. Hindi yung tulad ng ginawa nyong nagsulat kayo ng Code of Conduct o dyan sa South China Sea na favor sa inyo. Meron nga pong binigay na statement ang ASEAN countries na pumirma dyan that sabi nila we want a peace. We support peace. We support pre-Indo navigation, Indo-Pacific navigation. Kailangan maging fair. Hindi pwedeng ikaw ang nagmamando dyan. You crafted that Tendas line that you want to occupy the whole South China Sea. Hindi po yun. Di ba? Ikaw ang naging God, the arbitrator, the police, the army, the military, or whatever have you, dyan sa South China Sea. That is not good. It's not favorable to all the parties involved or to all regional parties involved in that South China Sea issues. Di po ba? Hindi maganda. Kaya ito nakikita ng ibang nasyon that you are becoming the greatest threat to peace, to economic prosperity, not only to the regional parties involved, but to the whole nation, no? Yung buong mundo. Kasi, kung ikaw ang magiging Diyos dyan, ay ano na mangyayari sa flow ng kalakalan? Tulad nga po ng sinasabi ko, baka magtayo yan ng tolpi. Diba? Gago yan eh. Kaya alam nyo naman, triggered ako pagdating dyan sa China na kala mo sila ang hari-harian dyan Diyos-Diyosan dyan sa South China Sea, lalong-lalo na sa ating West Philippine Sea, no? Tayo po ay binibigyan ng impormasyon dyan sa ating mga kaibigan sa Palawan na hindi po yung impormasyon na yung mga confidential, kundi binabalita lang, Tokis, yung mga Chinese, tingnan mo, paano manggago, sinira na naman yung coral natin dito, ganyan, wala silang galang, bastos, no? Mga balaura, ganyan eh. Yan po sinasabi. Pero yung mga top secret po, hindi po ko po alam yun. Sila lang, di po sinasabi sa akin yun. Ang hiling ko lang naman, i-update nyo lang ako kung ano yung ginagawa ng China dyan. Minsan naman po, nakikita na natin yan sa Twitter kasi subscribe po tayo sa mga anti-goddess China. Di ba? Ang sa akin po, atin ang West Philippine Sea. We have exclusive economic zone of 200 nautical miles based on the 2016 arbitral ruling. Ayun po yung pinanghahawakan natin. At naninindigan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan. Pero si Tamilmil, naninindigan para sa, ewan ko. Di po ba? Kung ano po ang desisyon ng Pangulo dyan sa West Philippine Sea, akin pong susuportahan. No? Ngayon nga po, balak na nga pong magtayo daw po ng istruktura dyan sa Ayungin Shoal. Parang pahingahan po ng ating mga mangingisda. Which is, I like it. O yung isa nating video about West Philippine Sea na yung walang humarang, walang nang bully, walang nang haras sa ating Coast Guard sa Rory Mission, dyan po sa Kalayaan Island. This is good. Proyekto yan. Di po ba? At least nabigyan ng provisions yung ating mga kababayan dyan. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Na ang Pangulo ay pupunta ng Germany sa March 12 at ang Federal Minister ng Germany si
Miss Annalena Berbach ay nangako po ng pagsuporta sa atin tungkol dyan sa ating sigalot sa West Philippine Sea. Susubukan po nilang magdagdag ulit ng donation sa Coast Guard ng additional drones, unmanned drones, suporta sa BARM at sa loss and damage fund para sa climate change. Another kalabaw na pumanig sa atin. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.